Una sa ating mga balita, tuluyan ang ibinasura ni Pangulong Aquino ang panukalang 2,000 peso SSS pension hike sa pamamagitan ng kanyang veto power. Ayon sa Malacanang, manganganib ang katatagan ng Social Security System kapag ipinilit ang across-the-board pension increase. Dumipensa rin ang palasyo sa ligasyong hindi ikinonsidera ng Pangulo ang kalagayan ng mga mahirap na mga pensyonado. Iginit ang palasyo, tiningnan ito sa lahat ng anggulo at naging higit na matimbang ang pangmatagalang epekto ng panukalang batas. Samantala, otomatiko na sanang magiging epektibo ang naturang panukala bilang ganap na batas kung hindi ginamit ng Pangulo ang kanyang veto power. Sa kabila ng hakbang ni Pangulong Aquino, tiniyak pa rin ng SSS na hahanap ito ng alternatibong pamamaraan para mapagaan ang buhay ng mga pensioner. Ang higit pang detalye sa report ni Rocky Ignacio, live. Maraming salamat. Itinuring nga na ni Pangulo Aquino na pag-iwas sa mas malaking problema ang dahilan ng kanyang desisyon sa dapat sana'y dagdag sa pension. Binito ni Pangulo Aquino ang panukalang dagdag na 2,000 sa buwan ng pensyon ng SSS. Iginit ng Pangulo hindi dapat makompromiso ang benepisyo ng mas nakararaming miyembro ng SSS. Para ito sa may minimum monthly pension ng mula 1,200 hanggang 3,200 para sa mga miyembro na nakapag-contribute ng katumbas na 10 credited years of service at ang 2,400 hanggang 4,000 pesos para naman sa 20 taong credited years of service. Ang tugon ng isang responsableng pamahalaan ay ito. Una, kailangan maging makatuwiran ang anumang pagdadagdag sa benepisyo. Ikalawa, dapat isaalang-alang ang katatagan ng pondo upang makamit ng lahat ng miyembro ang kanilang inaasahang pensyon kapag sila ay nagretiro. Aabot sa 56 billion pesos kada taon ang ilalabas na pondo ng SSS na posibleng magdulot ng pagkaubos ng Investments Reserve Fund sa taong 2029 o sa loob ng 13 taon lamang. Mayroong 2.1 million na miyembro na tumatanggap ng pensyon at kung ang bawat isa ay makatatanggap ng karagdagang pensyon na 2,000 pesos a month times 13 months. Ang halagang tinitignan natin ay 56 billion a year. At ang magiging immediate na epekto nito, mauubos ang pondong nakalaan para sa lahat ng kasalukuyang 33 milyong o 31 milyong 31 milyong membro sa 2029 o 13 taon mula ngayon. Bago ipinanukala ang dagdag pensyong ito, ang pondo ng SSS ay tinayang aabot hanggang 2042. So ang tanong, makatuwiran bang mapariwara ang katatagan ng pondo ng SSS habang hindi sinaalang-alang ang kabutihan ng higit na nakararaming miyembro? Paliwanag ni Coloma, mas ilalagay sa malaking sakripisyo ang pensyon ng mga retirado kung itutuloy ang naturang panukala. Sagot ito ng kalihim sa pahayag ng kritiko na hindi isinalang-alang umano ng Aquino administration ang kapakanan ng mga pensyonado. Ang pangunahing layunin ng pamahalaan ay tiyakin ang katatagan ng pondo ng SSS para tugunan ang pangmatagalang pangailangan ng lahat ng 31 milyong miyembro nito. Hindi magiging responsable ang pamahalaan kung hahayaang mapariwara o masira ang katatagan ng pondo. Ito na ang magiging sukdulan ng kawalan ng malasakit sa ating mga boss, ang mamamayang Pilipino, kung hahayaan nating mangyari ito. Nagdesisyon ng Pangulo sa usapin ng panukala sa harap ng nalalabi pa nitong termino, pero para sa palasyo, nagdesisyon ng Pangulo para hindi na lumikha ng panibagong problema na iiwan sa susunod na pamunuan. Ang nais ng Pangulo ay maalala siya bilang isang Pangulo na sa lahat ng pagkakataon, yung pangmatagalang kapakinabangan at yung kapakanan ng mga mamayan ang kanyang inisip, no? At hindi lamang nagpasa ng mas malaking problema sa susunod na administrasyon. Meron ng siyang isang talumpati, sinabi niya, I am not the person who will just kick the can around. No? Yung hindi lang niya papayagan na kung mayroong problema ngayon, ay para bang sige-sige na lamang at kahit na
maipasa na lang ito o lumawig pa itong problemang ito sa susunod na administrasyon, walang-wala sa kaisipan ng Pangulo yan. Dahil nasa isip ng Pangulo yung kapakanan ng mga mamayan at yung pagiging tapat niya sa kanyang sinumpaang tungkulin. Yung pagiging responsable ng gobyerno na gagawin yung tama at gagawin yung makatuwiran para sa kapakanan ng mga mamamayan. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin naman anya ang paghanap ng SSS ng iba pang paraan para tiyakin ang kapakanan ng mga pensyonado nito. Nananatiling bukas ang pamahalaan at patuloy na pinag-aaralan ng pangasiwaan ng SSS kung paano pa higit na mapapahusay ang serbisyo sa mga miyembro at kung ano pang mga benepisyo ang maaaring maibigay sa kanila habang isinasaalang-alang yung katatagan o estabilidad ng pondo at yung tinatawag na actuarial life nito na hindi dapat mapariwara. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio.